Bilisan mo, Ana. Ang bagal mo naman maglakad eh. Eh kung tinutulungan mo sana ako na dalhin tong mga dala ko, eh di sana mabilis tayo. Bakit kita tutulungan eh? Ikaw naman ang may gustong magdala niyan. Kung magdala ka ng mga gamit, akala mo naman isang taon tayo rito. Bahala ka nga dyan. Iyan ang mga maririnig mo sa sumbat ng magkapatid na Ana at Rose. Galing silang Manila at ngayon ay magbabakasyon sa probinsya kung saan nandoon ang kanilang lola. Ay, buwisit ka talaga. Itong babae na to, umanda ka sa akin mamaya. Banat pa ng nakababatang si Ana at pilit na iniahon ang kanyang mga dala. Isang maleta, bag sa likod at may isa pang bag na nakasukbit sa kaliwang braso niya. Kaya halos mahirapan talaga siya. Idagdag pa ang medyo paahon ang dinadaanan nila. Samantalang si Rose naman ay isang bag lamang ang dala na nakasukbit sa kanyang likod. Mga ilang minuto pa ay nakarating na sila sa kanilang dapat pupuntahan. Agad silang sinalubong ng isang matanda na kanilang lola at pinapasok sa loob. Mabuti naman at nakarating na kayo. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo nasalubong. Siyempre dahil naghanda pa ako ng mga makakain para sa inyo. Ani nito habang papasok sila ng loob. Ngumiti na lang si Rose at sinabing, Ayos lang. Saan ho ba yung kwarto namin dito? Pagod na kasi ako at gusto ko nang magpahinga. Yung isa kasi dyan, hindi man lang ako tinulungan sa mga dala ko. pagkamatari na saad ni Ana, agad naman tinuro ng matanda ang kanyang magiging kwarto. Tatlo lang silang magkasama doon. Gusto pa sana ni Ana na mag-isa lang siya sa isang silid pero wala na siyang mapagpipilian dahil iyon na lang ang bakanteng kwarto doon. Medyo padabog nga itong tumungo sa silid. Napahiling na lang si Rose sa inasta ng nakababatang kapatid. Mas matanda siya rito ng 2 taon. Iyon nga lang, hindi sila gaanong magkasundo. Namatay ang mga magulang nila dahil sa car accident. 5 taon na ang nakakalipas. Magmula noon ay hindi na sila palaging nagkakaunawaan dahil sinisisi nila ang isa't isa kung bakit nangyari yun sa kanilang mga magulang. Bago kasi mangyari ang aksidente, pinipigilan na ni Rose na umalis ang kanyang mga magulang. Kinukutuban siya ng hindi maganda. Natinawanan lang ni Ana at nang mangyari na ang mga aksidente ay labis na sinisisi ni Rose si Ana dahil kung tinutulungan lang siya nitong kumbinsihin ang mga magulang nila na huwag nang umalis ay hindi na sana iyon ang nangyari. Samantalang ang kay Ana naman ay kung hindi lang sana iyon iniisip ni Rose ay hindi iyon mangyayari. Kaya magmula noon ay hindi na sila nagkaintindihan at parati nang nagtatalo at nagsusumbatan. Pagpasensyahan mo na sila, Lola. Mainit lang ang ulo niyan ngayon. Kumain na lang po tayo. Nagugutom na kasi ako. Pagbasag ni Rose sa katahimikan nila ng kanyang lola, tumango na lang ang matanda. Naisip nito ang laki na nga ng pinagbago ni Ana mula noong huli niya itong makita sa burol ng kanyang anak na ina ng magkapatid. Bukod sa nagdalaga na, ay tila umiban na rin ang ugali nito kumpara noon. Samantala, isang babae, ang lakad takbo na ang ginawa dahil nakakaramdam ito ng hindi maganda. Katatapos lang kasi nitong maglaba sa ilog. Inabutan na siya ng dapit hapon dahil sa dami ng kanyang mga nilaban.
Pauwi na sana noon nang nakaramdam nga siya ng tila may sumusunod sa kanya. Kaya naman, pinilis-pinilisan niya ang paglakad hanggang sa iniwan niya ang mga palanggana na may mga lamang damit at kumaripas na lang ng takbo. Mukhang isa na naman siya sa magiging biktima ng aswang sa kanilang lugar. Pero hindi niya hahayaan yon. Dahil sa kanilang pagtakbo ng babae ay nagpahinga muna siya saglit at nagtago sa makakapal na damo. Ilang saglit pa ay pinaramdaman niya ang paligid. Wala naman siyang naririnig na anumang kuskus sa paligid. Dahil doon ay unti-unti na siyang lumabas sa pinagtataguan. Medyo nanginginig pa ang kanyang mga tuhod dahil sa takot. Muli siyang naglakad dahan-dahan hanggang sa bigla na lang siyang natumba at nawalan ng malay dahil sa isang matigas na bagay na pumukpok sa kanyang batok. Dalawang nilalang naman ang humila sa walang malay na babae patungo sa kung saang lugar. Kinabukasan, patungong tindahan si Rose para bumili ng toyo para sa lulutuing adobo ng kanyang lola. Naubusan kasi sila. Pagdating niya doon ay agad niyang binili ang dapat na bibilhin. Pumasok naman ang tendera sa may bandang loob upang kumuha. Isang lalaki naman ang nagsalita na tila ba gusto siyang kausapin. "Bago ka lang ba dito?" Ani nito. Napalingon siya at ngumiti bilang pagsang-ayon. Saan nga pala yung bahay mo? Dagdag pa nito. Diyan lang sa malapit lang, kay Lola Asyang. Lola mo pala siya? Kilala mo ang lola ko? Oo naman. Dati siyang manggagamot rito sa baryo namin. Pero matagal na siyang tumigil. Siguro mga lampas 7 taon na. Hindi niya ba nakwento sa inyo na naging manggagamot siya dati? Napaisip si Rose sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yun. Magsasalita pa sana siya nang magsalita ng tendera para ibigay ang kanyang binibili. Salamat po. Wika niya sa tendera. Sige na, mauna na ako. Tutulong pa kasi ako kay Lola sa pagluluto. Saad naman niya sa lalaki at nagsimula ng maglakad. Teka, sandali lang. Ako nga pala si Naldo. Ikaw? Pahabol na wika ng lalaki na iniabot pa ang kamay. Ngumiti ang dalaga. Rose, naitura na lang niya at saka na dumiretso sa paglalakad. Bago na naman yan, tura ng tendera ng makaalis si Rose. Napalingon sa kanya si Naldo. Hindi wala akong balak gawin sa kanya. Kagaya ng nasa isip mo. Kaya manahimik ka dyan. Saad nito. Napailing na lang ang dalagang tendera pagkuway bumalik na sa kanyang mga ginagawa. Habang tumutulong sa pagluluto si Rose sa kanyang lola, ay naisipan niyang itanong rito ang tungkol sa sinabi ng lalaking si Naldo sa kanya na kung naging manggagamot nga ba ito noon. Hindi naman nag-alinlangan ang matanda na sagutin ang tanong niya. Oo, apo. Totoo yun. Naging manggagamot nga ako noon. Pero matagal na yun at kinalimutan ko lang tungkol doon. Sagot ng kanyang lola. Pero bakit po? Bakit ka tumigil? Gayong marami na rin po kayong natutulungan at napapagaling ng mga tao. Pumuntong hininga ang matanda bago sumagot. Huwag mo nang alamin ang tungkol doon. May malaking rason kung bakit ako bumitaw sa ganong gawain. Pero ang mahalaga ngayon ay maayos ng aking pamumuhay.
walang gulo at payapa. Maging kayo rin na mahalaga sa akin. Wika nito. Tila naguluhan naman ang dalaga sa mga naging kataga ng kanyang lola. Hindi niya masyadong maintindihan. Ngunit gayon pa man ay napatango na lang siya at ngumiti. Pagkuway, ipinagpatuloy na lang ang pagluluto. Kinagabihan sa silid ni na Rose, kalalabas lang ni Ana galing banyo matapos maligo. Sakto ring pagdating ni Bella na tila malumbay ang itsura. Si Bella ay pinsan rin nila. Magkakasama silang tatlo sa isang kwarto. May problema ka ba, Bella? Bakit parang malungkot ka? Agarang tanong ni Rose na nakaupo sa kanyang kama na itinigil muna saglit ang pagsa-cellphone. Huminga ng malalim ang dalaga. May namatay na naman kasi, Patricia. Sad nito. Ha? Sino si Patricia? At anong kinamatay niya? Hulat na wika ni Rose na ikinalingon rin ni Ana na abala sa pagsusuklay at sa pag-ayos ng kanyang sarili. Bahagya namang natagalan si Bella bago magsalita. Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Ani nito. Naririnig ko na yung tungkol sa kanila pero hindi ako gano'n naniniwala sa kanila. Bakit? Aswang ba ang pumatay kay Patricia? Napagtango si Bella sa isinaad ni Rose. Ang totoo niyan, hindi pa namin siya nakikita. Nawawala siya at isa lang ang ibig sabihin nun. Biniktima siya ng mga aswang. Huli siyang nakita noong naglalabas siya sa ilog. Mag-isa na lang daw siya at madilim na rin hanggang sa hindi na siya nakauwi sa bahay nila. At yung mga nilaban niya, natagpuan na lang na nagkala sa kakahuyan. Doon pa lang, alam na namin kung ano ang nangyari sa kanya. Hayop talaga yung mga aswang na yan. Wala na silang ibang ginawa kung di ang pumatay ng mga tao. Hindi na napigilan ni Bella ang pagluwa habang nagkukwento. Kababata kasi niya si Patricia. Ganun na lamang ang sakit nang malaman niyang isa ito sa biktima ng mga aswang sa kanilang lugar. Pwede ba ako magtanong? Ito bang aswang na sinasabi mo ay nakatira lang dito at taga-ibang lugar? Mahinala ba kayo kung sino ang aswang na pumatay? Tanong muli ni Rose. Hindi ko muna masasabi sa ngayon dahil wala pa kaming matibay na ebidensya. Mahirap naman magbintang. Baka mamaya kami pa ang mapahamak dahil sa pinagkakalat namin na aswang kahit wala pa namang pweba. Pero kayong dalawa, mag-iingat kayo habang nandito kayo. Huwag kayong basta-basta sasama sa hindi nyo namang gaano kakilala. Hindi nyo pa kabisado ang lugar na to. Kaya hanggang maaari kung aalis o lalabas kayo, huwag kayong masyadong lalayo. Basta mag-iingat lang kayo. Paalala pa ni Bella at maya-maya pa ay lumabas muna ito upang kumuha ng tubig dahil nakaramdam ng pagkauhaw. Pagkalabas nito ay saka namang kinausap ni Rose ang kapatid na si Ana na ngayon ay nakatutok naman sa kanyang cellphone. Narinig mo ba yun, Ana? Huwag raw tayo masyadong lalayo kapag aalis. Lalo ka na, alam kong layas kang tao. Ani ni Rose. Narinig ko na yun at kaya ko ang sarili ko. Tsaka ba't ka pa naniniwala sa mga kwento ni Bella? About yan sa aswang-aswang na yan. Kwento-kwento lang yan. Doon sa atin sa Maynila. Panakot na lang sa mga bata yan eh. And remember, hindi tayo mga bata para matakot dyan sa mga aswang-aswang na yan. Alam ko, pero wala namang masama kung susunod tayo sa sinasabi nila, di ba? Mabuti na rin yun na mag-iingat tayo. Tsaka malay mo, totoo talaga yung aswang. Ayan na nga oh, nakasilip sa bintana mo.
Napaigtat si Ana dahil sa sinabi ni Rose. Sabay takbo nito papalayo sa bintana dahil sa pag-aakala niyang may aswang nga. Malapit lang kasi ang pwesto niya sa may bintana. Humagalpak naman ang tawa si Rose dahil sa inakto ng kapatid. Ano ba? Papatayin mo ba ako sa takot ha? Inis na tura ni Ana na napagtantong tinatakot lang siya ng kapatid. O bakit? Akala ko ba hindi ka takot sa mga aswang dahil malaki ka na? Nagsisinungaling ka lang eh. Tawang-tawang usal ni Rose. Nanggagalaiti naman sa inis si Ana, kaya naman kumuha ito ng unan at pinagbabato ito sa kapatid. Nakakainis ka, visit ka. Iyan ang bagay sa'yo. Wika ni Ana habang walang tigil pa rin binabato ang kapatid ng mga unan. Dahil doon ay gumanti rin si Rose at nagpalitan sila ng pagbatuhan ng unan parang mga bata. Nakangiting pinagmamasdan sila ng kanilang lola na si Esyang. Sana ganyan lang kayo parate. Yung masaya, naglalaro at hindi nag-aaway. Napakasayang tignan. Tiyak na matutuwa ang iyong mga magulang kapag nakita nilang ganyan kayo parate. Wika nito habang pinagmamasdan pa rin ang dalawa na nagbabatuhan ng unan.